Sama-sama nating i-declare na ang biyaya ng Diyos ay sapat na at higit pa sa ating pangangailangan. Amen! Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, di matitig.
mapagpalang gabi pong muli mga kapatid at welcome pong muli sa ating midweek fellowship. At upang pasimulan po ang ating gawain, tara na po at pakinggan natin ang mga espiritual na awitin na inihanda po ng Anointing Band. Muli po sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah! Glory to Jesus! Sabay-sabay tayo magpuri para sa Panginoon. Hallelujah! Ipalakpak natin yung ating mga kamay bilang tanda ng pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Glory to Jesus! Let everything God has breath. Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord!
is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your ways. Thank you, Jesus. Great are your works. Great are you, Lord, in all the earth. Salamat, Panginoon. Great is your power. Great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, you are such a great God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Great are your ways, great are your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength, great are you, Lord, and greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Yes, Jesus. We will sing that you are such a great and good God. Hallelujah. Thank you, Lord. We won't stop. Hallelujah. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, oh, we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, oh, we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, oh, we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Oh, Yes, Jesus. Hallelujah. Hindi ka magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah. We won't stop. we won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Whoa, glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Jesus. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kabutihan mo, Diyos. Glory, glory to God. Oh, glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na muli mo kaming pinagsama-sama upang sabay-sabay kaming magpuri, sabay-sabay kaming umawit, sabay-sabay kaming magpasalamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. You are such a great and good God. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat, Panginoong Jesus. Sa araw-araw na buhay namin, Panginoon, tunay nga na nararanasan namin yung kabutihan mo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nagkakaroon man kami ng pisikal na kapaguran, Panginoon. Pero we trust on you, Lord God. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw yung aming lakas, Panginoon. The joy of the Lord is our strength.
Ikaw yung strength namin, Panginoon, sa araw-araw. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng pagpapala mo, Panginoong Jesus. Hindi mabibilang sa aming mga daliri, Panginoon, yung lahat ng ginagawa mo sa amin araw-araw, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, hayaan mo na dakilain ka namin. Hayaan mo na itaas namin ang aming buong sarili, Panginoon, na may dalang pagpupuri sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Wala na po kaming ibang pwedeng ihandog sa inyo, Panginoon, kundi yung aming pasasalamat at pagpupuri para sa inyo, Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, make us worthy to praise you, Panginoong Jesus. Gawin mo kaming karapat-dapat na lumapit sa iyo ngayon, Panginoon. Alam namin, Lord God, naririto ka sa aming harapan. Nakikita mo ang bawat isa sa aming, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, Panginoon, make us worthy, Lord Jesus. Gawin mo kaming karapat-dapat lumapit sa iyo ngayon, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Lord, allow us to enjoy this moment na kasama ka, Panginoon. Glory to God. Glory to Jesus. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, sama-sama tayong magpuri, sama-sama nating itaas yung ating pasasalamat sa Panginoon. Sama-sama, sabay-sabay nating papurihan ang Panginoon sa oras na ito. Glory to Jesus. Salamat, salamat, Lord. Salamat namin, Diyos. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace.
Meron pong kasabihan sa wikang Ingles na life is not a bed of roses. Life is uncertain. Mga kapatid, inaanyayahan ko na po ang bawat isa na ituon po ang ating isip at ang ating puso sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. At ito po ay pangungunahan ng ating kapatid na si Sister Marisa Aguilar na may topic na Certainty amidst uncertainties, God is a promise keeper. Muli po, sa Panginoon po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama po tayong dumulog sa ating Ama sa Langit para sa patnubay ng Espiritu Santo. Ama namin sa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa araw na ito na muli mong ipinagkaloob sa amin upang kami magkakapatid sa lingkod ng Panginoon Charismatic Community ay magkasama-sama sa aming Midweek Fellowship upang ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan, mabigyan ng kaluguran, at upang mapakinggan namin ang iyong mga salita. Ama, dalangin po namin na gabayan mo po ng iyong banal na spirito ang magbabahagi ng iyong salita sa araw na ito. Gayon din po ang lahat ng makakapakinig ng iyong mga salita upang yung bawat salita na aming mapapakinggan ay magdulot sa amin, ay tumimo sa aming mga puso at isipan at nang sa gayon, ito ay magdulot sa amin ng buhay na punong-puno ng pagpapala na siyang nilalaan mo para sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa araw po na ito ay ating ipagpapatuloy ang ating pong series na Certainty Amidst Uncertainties. Ang katiyakan sa gitna ng maraming hindi katiyakan o kasiguraduhan. At ang ating pong paksa na pagtutuunan ng pag-aaral sa araw na ito ay yung certainty that God is a promise keeper. Kaya po nang nabanggit na ng mga naunang preachers, sa mundo po na ating ginagalawan ngayon ay napakaraming bagay o halos lahat ng bagay ay wala pong katiyakan. Yung mga plano natin sa buhay, yung mga pangarap natin, yung mga inaasahan natin, walang katiyakan na iyan ay mangyayari. Sapagkat bilang mga tao po, wala tayong kakayahan na malaman kung ano yung naghihintay sa atin o ano yung mangyayari sa ating hinaharap. Pero salamat po. Salamat sa Panginoon para sa ating mga anak niya. Meron po siyang, hindi po tayo dapat mabagabag dahil sa mga bagay, sa mga uncertainties na nandito sa mundong ito. Sapagkat ang sabi po sa kanyang mga salita, Hebreo 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Alam naman po natin sa mundong ito, maraming mga tao ang nagbibigay ng pangako. Ang nangangako, subalit marami ding pangako. Kung gaano karami ang taong nangangako, ganun din po karami ang mga pangako na napapako. Pero salamat po sa Diyos para sa ating mga anak niya, hindi po tayo mawawala ng pag-asa sa gitna ng mundong ito na punong-puno ng mga pangako na hinapapako o yung punong-puno ng broken promises. Sapagkat tayo po alam natin, there is a promise keeper. At sino po yung promise keeper? Siya po yung tinutukoy sa Deuteronomy 7 verse 9a. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. At sa bilang 23 verse 19, ito po ang sinasabi, ang Diyos
ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya'y kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. God alone is the promise keeper. Wala pong tao sa mundong ito na laging makakasiguro na yung kanyang pangako ay kanyang matutupad. Gaano man kaganda ang intensyon ng taong nangangako, maraming mga pangyayari na nagiging hadlang para yung pangako nila ay hindi matupad. Pero salamat, tayo po na mga anak ng Diyos, ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Ang Diyos na hindi tulad ng tao na sinungaling, sapagkat sabi ko nga po kanina, ang maraming tao na kung gaano kadali mangako ay ganon din kadali na ipako o mapako ang kanilang mga pangako. Sapagkat sabi nga, may mga tao pa po, they make promises which they intend to break. Nangangako nang wala naman sa puso ang pangangako. Salamat, sabi nga po ng verse, ang Diyos po natin, ang Diyos na ating sinasamba at pinaglilingkuran, ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako, at ay Diyos na pag nangako, sigurado natutuparin. Ang pangako po ng Diyos sa ating mga anak niya ay pwede natin panghawakan. Sapagkat sabi nga po ng verse, ang nangangako sa atin ay Diyos. Yung mga pangako na binibitiwan ng Diyos ay pangako ng Diyos. Tunay na Diyos at hindi pangako ng tao. Kaya ito po ay mga pangako na sigurado po na pwede nating pagniwalaan at panghawakan sapagkat ang Diyos mismo ang nangako dito. Hindi po kagaya ng tao ang Diyos na inconsistent. Pwedeng tutuparin ngayon ang pangako, pwedeng hindi sa ibang pagkakataon. At sabi po ng verse kanina, maraming tao sa mundong po ito ay sinungaling. Sapagkat marami pong mga tao na nangangako, pero wala namang intensyon na tuparin ang pangako. Wala sa puso na tuparin ang pangako. Salamat po sa Diyos. Salamat. Ang ating Diyos ay hindi po napapailalim sa kahinaan ng tao. Our God is outside the weakness of the human condition. So despite the uncertainties of the promises of man, there is good news for us children of God. With God, di po natin kailangan tanungin kung tutuparin ba niya o hindi ang kanyang pangako. Sapagkat with God, we can be assured that when God makes a promise, He will keep His word. Sapagkat ang Diyos po ay hindi gaya ng tao na sinungaling at maraming kahinaan. Ano po ba yung pinaka-greatest promise na ginawa ng Diyos sa buong sanlibutan? Isaiah 7 verse 14. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. The greatest promise of God is when He promised a Messiah. To Jesus Christ po, ang greatest reminder that God is not human and is not a liar. Si Jesucristo po ang pinakamagandang paalala sa atin na ang Diyos po ay hindi tao at hindi sinungaling. God fulfilled His promise to send a Messiah in the coming of Jesus Christ para ipaalala sa atin
na ang Diyos ay hindi malayo, na ang Diyos ay nandyan lang po sa atin, sa tabi natin. Always, always willing to help us, always willing to reach out for us. The name Emmanuel means God with us. Ang Diyos po ay hindi gaya ng tao na sumisira sa pangako. At hindi mangyayari po na ang Diyos ay iiwanan po tayo kung kailan kailangan natin siya. Ang Diyos po ay laging nandyan in our happy moments and even in our darkest moments. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Ang Diyos po ay hindi lang truthful because God is the truth Himself. Ang Diyos po ang mismong katotohanan. Hindi po siya makatotohanan lang, kundi siya mismo ang katotohanan. So kung ano man po ang sinasabi ng Diyos, ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita, gagawin niya to at ang lahat ng kanyang pangako ay kanyang tutuparin. We can fully trust the promises of God because God has always fulfilled His promises since the beginning of time. And He will also fulfill His purpose in our lives. At with God's promise of the Messiah comes the promise of eternal life. 1 chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. So with God's great promise of sending a Messiah for this lost world, goes the promise of eternal life, yung buhay sa pangako ng Diyos na siya'y magpapadala, He will send Jesus Christ as the Messiah para po iligtas ang mundong ito sa tiyak na kapahamakan, ay nandun po din kasama po yung pangako na buhay na walang hanggan sa sino mang sumampalataya sa kanyang anak. At ito pong buhay na walang hanggan, dito po nagmumula yung lahat na mas marami pang pangako ng Diyos sa sino mang tumanggap sa kanyang anak na si Jesus, upang yung buhay na ganap at kasiyasaya, yung buhay na walang hanggan ay kanilang ma-enjoy, at ito ay kanilang ma-enjoy ng fully sa kanilang mga buhay. God is trustworthy. Pwede po natin pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Pwede nating asahan, natutuparin niya ang kanyang mga pangako. Tinupad ng Diyos, tinupad ng ating Ama sa langit, yung kanyang greatest promise. At ano po yung greatest promise? Yung buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus Christ. God has already kept His promise, His greatest promise, by sending Jesus Christ to die on our behalf so that we can have eternal life in Him. Kung natupad ng Ama yung kanyang pangako na ipadala si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng mundong ito na kung nagpapunta sa tiyak na kapahamakan, paano pa hindi tutuparin? Bakit po tayo magdududa pa na yung iba pang mga pangako ng Diyos ay hindi niya tutuparin? Kung nagawang ibigay ng ating Ama sa langit si Jesus Christ para tuparin yung kanyang pangako na iligtas sa tiyak na kapahamakan ang mundong ito, bakit tayo kailangan magduda? Bakit tayo magdududa na yung mga pangako niya na kalakip dito sa pangako niya na buhay na walang hanggan para sa sino mang tumanggap sa kanyang anak na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, bakit pa po tayo magdududa? Sa atin pong nakaraang mga midweek fellowship ay napag-aralan po natin
yung mga pangako ng Diyos. Mga pangako ng Diyos na dapat nating laging inaalaala upang yung buhay na nais ng Diyos na ma-enjoy natin, hindi lang po dun sa kabilang buhay, kundi dito pa lang sa lupa ay ma-enjoy po natin. At ang mga pangako po na yun ay nagsimula dun sa God's greatest promise na buhay na walang hanggan, pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. So, para po maging mas malinaw po para sa lahat na nakakapakinig ng sa atin pong Midweek Fellowship, sino po ba yung tatanggap ng mga pangako ng Diyos? Who are the recipients of God's promises? Tandaan po natin, ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. At dito po, napakahalaga na malaman po natin na kung sino po talaga yung tatanggap ng mga pangako ng Diyos. Galatians chapter 3, 28 to 29. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ang sabi po ng verse, yung kay Kristo lamang, yung mga anak ni Abraham, ang tagapagmana ng mga anak ng Diyos. At sino daw po yung kay Kristo? Ang sabi po ng naunang verse, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yung mga tatanggap po ng pangako ng Diyos, yung tatanggap ng katuparan ng pangako ng Diyos, ay yun pong mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, kaya't naging mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Para po mas maliwanag, sino ba ayon sa Biblia? Sino ba yung nakipag-isa kay Kristo? Sino ba yung kay Kristo na tagapagmana ng pangako ng Diyos, ng mga pangako ng Diyos? 1 chapter 1, 10 to 12. Tumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Si Kristo po, si Jesus Christ, ay sabi nga po na sa binasa natin kaninang verse, sa 1:3:16, siya ang pinadala ng Ama natin sa langit, ng Diyos Ama, para tumubos sa mundong ito na papunta lahat sa tiyak na kapahamakan dahil sa kanilang mga kasalanan. Subalit, hindi lahat ay tumanggap kay Jesus Christ at hanggang ngayon, hindi lahat ay tumatanggap sa Kanya. Patuloy na nire-reject yung offer of salvation, free gift of salvation na ino-offer ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Kaya't ang sabi po ng verse, yun lamang tumanggap at sumampalataya kay Jesus ang binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, ang ibig pong sabihin, ang mga tagapagmana ng mga pangako ng Diyos ay yung nakipag-isa kay Jesus Christ. Yung tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas at nabigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang tatanggap ng mga pangako ng Diyos ay ang mga anak ng Diyos lamang. Uulitin ko po yung sinabi ko po kanina kasi baka po ang isipin ng lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po.
Ang anak lamang po ng Diyos ay yung tumanggap at sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Subalit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos sapagkat hindi lahat ng tao ay tumatanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ibig sabihin, hindi lahat ng tao sa mundong ito ay tatanggap ng mga pangako ng Diyos. At ang sabi po sa 2 Korinto chapter 1, 19-20, ang anak ng Diyos na si Jesucristo na ipinangaral namin nila Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Naniniwala po ako na lahat ng tao sa mundong ito ay nais tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Naniniwala ako na walang tao sa mundong ito na hindi gusto na ma-enjoy yung buhay na ganap at kasaya-saya, lalong higit yung buhay na buhay na hahantong sa buhay na walang hanggan. Subalit mga kapatid na nakikinig sa amin, na lahat po na nakikinig sa aming Midweek Fellowship, sinasabi po ng salita ng Diyos, yun lamang mga anak ng Diyos ang tatanggap ng mga pangako niya. Sapagkat ang mga pangako po ng Diyos ay matutupad lamang, ay oo lamang. The promises of God will find its fulfillment only in Jesus Christ. So kung hindi ka kay Kristo, kahit ano pang gusto, kahit pilitin mo man, hindi mo matatanggap ang mga pangako ng Diyos. Kaya po napakahalaga na tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang ma-enjoy yung buhay na punong-puno ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang buhay po natin sa lupa ay sadyang punong-puno ng mga bagay na nakakasakit ng kalooban, nagdudulot ng kabiguan, nagdudulot ng worries, anxieties, sapagkat sabi nga po, ang daming mga bagay dito na dahil sa walang katiyakan, ito ay nagdudulot ng frustrations at kung ano-ano pa pong pighati sa ating buhay. Pero salamat kapag ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka kailangan mawala ng pag-asa sa kabila ng lahat ng hindi magandang pangyayari sa mundong ito. Kaya nga po, uulitin ko po, napakahalaga po na kung nais mong ma-enjoy yung buhay, na kung saan matutupad yung mga pangako ng Diyos sa buhay mo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Si Jesus is the guarantee and confirmation of God's promises. Kay Kristo, yung mga pangako ng Diyos ay relevant pa rin kahit na yung mga pinangako ng Diyos nung panahon pa po nila Abraham, nila Moses, lahat po yan ay still relevant for believers today. Tayo pong mga mananampalataya ngayon. At in Christ, sabi nga, in Christ we experience, lahat po sa atin magpapatunay na sa pamamagitan ni Kristo, maraming mga pangako ang Diyos ang nangyayari na po, ang natupad na po sa ating mga buhay. At makakasiguro po tayo, we have the certainty that all other God's promises will be fulfilled in our lives. Maaaring ang mundo ay nagbabago, the world is changing, but the promises of God will never change. As believers in Christ, we stand firm as the Holy Spirit takes residence in our hearts, and we are guaranteed of the fulfillment of God's promises in our lives. Because we are in Christ, and Christ is in us, we can count on the promises of God no matter what.
Anuman ang mangyayari sa mundong ito, anuman ang dumating sa mundong ito, dahil tayo ay kay Kristo at si Kristo ay nasa atin, makakasiguro po tayo na ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay matutupad sa ating mga buhay. Ang sabi po sa ikalawang Pedro chapter 1 verses 3 to 4, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakasisirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ang sabi po ng iba, kaya ayaw nilang mapalapit sa Diyos, kaya ayaw nilang tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kaya ayaw nilang maging Kristiyano, mahirap daw ang buhay Kristiyano. Tunay po na mahirap ang buhay kung ito, if you will live your life in your own strength. Sapagkat ang tao po ay punong-puno ng kahinaan. Kaya kung ikaw ay mabubuhay at ang ginagamit mo ay yung sarili mong lakas, talagang mahirap po ang mabuhay na maging kalugod-lugod sa Diyos. Pero salamat po, napakabuti ng ating Diyos. Sapagkat ang lahat, sabi nga, ang mga pangako ng Diyos, God's promises are great and precious, dakila at napakahalaga. At ang lahat ng pangako ng Diyos ay binigay niya para tulungan tayong mga anak niya na maiwasan maiwasan yung mga pagnanasa, yung mga pagnanasa ng laman, yung mga tukso para mapagtagumpayan yung mga tukso sa mundong ito. Para yung tayo ay mapagtagumpayan natin yung ating mga kahinaan at sa halip tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. At unti-unti sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, tayo ay makapamuhay unti-unti na ang ating mga karakter ay maging katulad po ng karakter ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay binigay niya sa kanyang mga anak. Ang lahat ng bagay na magtuturo at tutulong sa ating mga anak niya na mamuhay na makadiyos. So, mahirap mabuhay na nakasusunod sa kalooban ng Diyos kung wala kang tulong mula sa Diyos. Subalit, kung ikaw ay anak ng Diyos, siguradong sigurado, there is the certainty that God will help you live according to His will. Binigay niya ang banal na Espiritu na makakasama natin magpakailanman to always remind us of Jesus Christ, to always remind us that we are children of God and we should no longer live as sinful, as sinners as we used to. At hindi lang po para ipaalala sa atin lahat ng sinabi ni Kristo, lahat ng tinuro ni Kristo, kung hindi ang tulungan tayo na mabuhay para kung paano nabuhay si Jesus Christ nung siya ay nandito pa sa lupa. Talaga pong masasabi natin na napakadakila at napakahalaga ng mga pangako ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa kanyang mga anak to enable us to live as God wants us to do. So, doon po sa nakikinig sa amin ngayon na sinasabing mahirap mabuhay bilang isang Kristiyano, hindi po mahirap. Sapagkat sabi nga po ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng bagay magagawa ko
sa pamamagitan ng lakas na nanggagaling kay Kristo. Sapagkat sa isang anak ng Diyos na tunay na nakakaunawa sa kabutihan, sa pag-ibig ng Diyos, sa kanyang mga pangako, hindi na siya aasa sa sarili niyang kakayahan, kung hindi sa lakas na nanggagaling sa Panginoon, sa tulong na nanggagaling sa Diyos, para habang nandito tayo sa lupa, tayo ay makapamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. So, how can we enjoy promises of God? Maraming pangako ang Diyos para sa kanyang mga anak niya. Subalit hindi lahat ng mga anak niya ay lubusang na-enjoy yung mga pangako ng Diyos. Kaya nga po patuloy na pinapaalalahanan tayo ng ating Ama sa Langit, ng ating Diyos, kung ano yung ating kalalagayan, kung ano yung dapat sana ay na-enjoy natin bilang mga anak niya. Kaya po ang sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Mga kapatid, ang nais po ng ating Ama sa Langit nang ibinigay na si Jesus Christ sa atin para tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan, at nang ibinigay niya ang banal na Espiritu na makakasama natin magpakailanman. Ang nais po ng ating Ama sa Langit ay magkaroon tayo ng buhay na masagana at matagumpay. At paano po mangyayari yon kung hindi po natin gagawin na laging pakikinggan, laging pagbubulay-bulayin ang kanyang mga salita? So the very first thing that we should do to enjoy God's promises as God's children is to meditate on His Word. Pagbulay-bulayin po natin yan araw at gabi. Hindi lamang tuwing midweek fellowship, hindi lamang tuwing Sunday fellowship, kundi kundi bawat oras ng ating mga buhay. Yung pong salita ng Diyos, the Bible is the greatest love story ever told. Sapagkat dyan po natin mababasa, dyan natin malalaman yung napakadakila, walang hanggan, walang katulad, walang sapat na salita na i-describe yung pag-ibig ng Diyos, yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos. At hindi po natin ma-enjoy, unang-una hindi natin malalaman ng lubusan yung mga pangako ng Diyos kung hindi po tayo magbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Kung hindi tayo mag-uukol ng panahon para lubusan nating maunawaan, lubusan nating malaman yung buhay na nakaplanong buhay na plano niya sa atin, yung buhay na punong-puno ng pagpapala habang nandito pa lamang tayo sa lupa. Hindi natin lubusan na ma-enjoy, hindi natin lubusan na mauunawaan, malalaman, mauunawaan at ma-enjoy ang mga pangako ng Diyos kung wala tayong panahon na magbulay-bulay sa kanyang mga salita. Kaya unang-una po, let us always find time meditating on God's Word. Gawin po nating maging kasiyahan po natin yung lagi po tayong nag-aaral, lagi tayong nakikinig ng mga salita niya. Sapagkat ang dulot po ng salita ng Diyos ay pagpapala po. God wants us to focus rightly on His promises found in the Bible instead of being distracted by the passing trials in this world. Kung hindi po tayo maglalaan ng panahon para magbulay sa mga salita ng Diyos, madali po tayong mawawala ng pag-asa, madali tayong manghihina ang loob kapag dumaranas po tayo ng mga pagsubok. Ang mga anak po ng Diyos ay hindi exempted sa pagsubok. Alam na alam po natin yan. At ang Diyos po natin na napakabuti at sobrang
napakadakila ng pagmamahal. Andyan po ang kanyang salita para tulungan tayo na maging matatag sa bawat pagsubok na ating pagdaraanan. When we face hardships or obstacles, we can look to Scripture for encouragement and hope. As followers of Jesus, we can trust in God's promises found throughout the Scripture because they are guaranteed and affirmed by Jesus, in Jesus. Yung banal na kasulatan po ang nagtuturo sa atin. Sa banal na kasulatan, malalaman po natin lahat ng mga pangako ng Diyos. Sa banal na kasulatan, matututunan po natin na ang Diyos po is a promise keeper. And all His promises will find fulfillment in our lives through Jesus Christ. Bawat buhay po nating mga anak ng Diyos, there will always come a time, dadating at dadating po yung mga panahon na tinatawag natin season of difficulty. Na wala pong mag-i-enjoy, hindi mo masasabing ma-enjoy mo yung season of difficulty. Yun po yung mga season na parang sunod-sunod. Hindi pa tapos yung isang pagsubok pero andyan na naman na minsan talagang matatanong mo rin kay Lord eh. Alam ko po, hindi lang po sa akin nangyari yon. Yung may mga dumating sa punto ng buhay ko na sobrang bibigat, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi po sunod-sunod. Na minsan natatanong mo rin, Lord, bakit ganun? Bakit? Nung hindi pa po ako matured Christian, nagtatanong din po ako sa Lord, kay Lord. Pero nung ako po ay naging matured na, dahil na rin po sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, hindi ko na po siya kina-question. Hinihintay ko na lang po. Hinihintay ko na lang ng mag-unfold. Maunawaan ko yung dahilan kung bakit nagkaganon. At sabi ko nga po, salamat sa Panginoon, dumating yung time na talaga pong sunod-sunod talaga po yung pagsubok. At noon ko na-realize na yun pala ay because God was preparing me for greater responsibility sa kanyang kaharian. At whenever I look back to those days na sobrang sunod-sunod yung pagsubok, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil yung mga pagsubok po na yon ang naging dahilan kung bakit naging mas matatag po ako. At lagi ko pong sinasabi, naging mas maisog na mandirigma ni Jesus Christ. Ngayon, hindi ko na po tinatanong kung bakit. Ang lagi ko na lang, ang panganalangin ko na lang po, Lord, sana kayanin ko. At alam ko, Lord, may dahilan sa lahat ng nangyayari. Sabi nga po, minsan sa mga buhay ng Kristiyano, pag hindi mo pa lubusan naniniwala na nauunawaan yung mga pangako ng Diyos, we are full of questions. And we look for answers from God. Kaya po, napakahalaga. It is very important for us to find time na talaga pong na mag-reflect lagi, magbasa, mag-aral, mag-reflect sa salita ng Diyos. It is so important to be in God's Word and to know His promises before the season of difficulty comes. We must know and believe God's promises to us before we are in the desert. Kasi po, sa desert, sabi nga po, nandun po the desert is the perfect environment for doubt and disobedience. Pero salamat po sa Panginoon, lagi naman po ang Diyos, hindi po tayo pababayaan. Sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng maraming pagkakataon na binibigo natin siya, never siyang sumuko sa atin. At never niya tayong iniwan, never niya tayong pinabayaan. Gayunpaman, pinapaalala din po sa atin ng salita ng Diyos sa araw na ito, tayo po bilang mga anak niya, lagi po nating bigyan ng mahalagang ng panahon, yung lubusan nating maunawaan yung pag-ibig ng Diyos, yung plano niya sa ating buhay, yung mga pangako niya sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Sa pamamagitan po ng ating pagbibigay ng time para pagbulay-bulayan yung kanyang salita, ang banal na kasulatan.
Kahit hindi po magiging kalugod-lugod sa Ama na patuloy nating ini-ignore yung gusto niyang i-provide sa atin na buhay. Patuloy nating ini-ignore yung gusto niyang buhay na magkaroon tayo. At lagi pa rin tayo nagre-rely sa ating mga resources, ignoring what He has promised. Ang gusto ng ating Ama sa langit, ma-enjoy natin ang lahat ng mga pangako niya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Tayo pong mga anak niya ay nilalaan niya para sa ating lahat. Wala pong favoritism ang Diyos. Kaya nga lamang po may mga anak ng Diyos na parang sa kanya na lahat ng pabor ng Diyos, parang sa tingin natin sa kanya na lang lahat ng pabor ng Diyos. Pagkat talaga pong ang kailangan po talaga na tayong mga anak ng Diyos ay isuko na po natin ang buong buhay natin sa Diyos. Sa kanya na lang tayo umasa. Sa kanya na lang natin ibigay ang buong buhay natin. We have to be willing to overcome our ignorance of God's promises by studying and meditating on God's word to allow His promises to enter our hearts and to begin to come alive in us by the power of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ay binigay sa atin ng Ama, pinadala sa atin ng Ama, para po yung ating mga buhay ay magkaroon ng kapangyarihan. Para ma-enjoy po natin yung lahat ng nais ng Diyos na ma-enjoy natin yung tunay na buhay na ganap at kasiyasiya pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. God has promised many good things. Nangako ang Diyos na maraming magagandang bagay, mga dakila at napakahalagang pangako to help us live in accordance to His will and to help us enjoy the abundant life that Jesus came on earth for. Pero hindi po natin yun ma-enjoy unang-una kung hindi natin alam. At kung hindi natin alam, hindi po natin pananaligan. At ang sabi po, Roma 4:16, isa pa sa paraan para ma-enjoy po natin ang pangako ng Diyos. Kaya nga, sa pananampalataya, nababatay ang pangako. Upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham, sapagkat siya ang ama nating lahat. Paul is talking about God's promises to Abraham and his descendants. Tayo po ng mga tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ang sabi po ni Pablo, matatanggap natin yung pangako. Tayo po magiging tagapagmana ng mga pangako ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalig. Kaya nga sabi ko po kanina, napakahalagang malaman po natin ang mga pangako ng Diyos para ito ay ating panaligan. At dahil yung mga pangako po ng Diyos ay nababatay sa pananampalataya para ito'y maging matupad sa ating mga buhay, the promise rests on God's grace. So ito ay dahil lang po sa kagandahang loob ng Diyos. So ang nais po ng Diyos for us to inherit the promises, His promises through faith and patience. Hindi po, no human effort can secure us the fulfillment of God's promises. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil mabuti ka, dahil marami kang ginagawang kabutihan, ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Ang mga pangako po ng Diyos ay dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos, all because of grace, all because of Jesus. Because of God's great love for us, He has not only paid for our sins through Jesus Christ. Mga kasalanan na dapat po sana ay pinagbayaran natin. Hindi lang po niya tayo niligtas sa tiyak na kapahamakan pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. He has also made available to us incredible spiritual and natural resources in order to enable us to fulfill the destiny that He has planned for us. So wala pong dahilan para hindi tayo makapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos.
pagkat nandyan na po lahat ng tulong na binibigay ng Diyos para tayo makapamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Hindi na lamang po tayo makakapamuhay ng naayon sa kanyang kalooban, hindi na lang po natin ma-enjoy ang promises ng Panginoon, hindi po dahil nagkukulang ang Diyos, tayo po ang nagkukulang. Lahat ng tulong ay binibigay na po sa atin ng Panginoon. Ang sa atin po ay tanggapin ang kanyang kagandahang loob at patuloy na magpasalamat sa kanya sa buong buhay natin. Yung atin pong pagsunod sa kanya, ito po ay papasalamat na rin po sa Panginoon. At sa atin pong pagsunod, sa ating pagpapasalamat sa kanya, tayo pa rin po ang nakikinabang. Dahil tayo pa rin po ang tumatanggap ng katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang tanong, how are God's promises yes in Jesus even when God says no? Hebreo 6:11-12, ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan nyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. Marahil iisipin po ng iba, pag sinabing lahat ng pangako ng Diyos ay yes in Jesus, ibig sabihin ba pag anak ako ng Diyos, lahat ng gusto ko na mangyari sa buhay ko dahil kay Jesus ako, dahil anak na ako ng Diyos, dapat lahat mangyari. Yun ko, bakit may mga time na hindi nangyayari yung gusto ko? Bakit may mga time na ang sagot ng Diyos sa hinihiling ko ay no? Akala ko ba sabi ng Diyos lahat ng pangako niya ay yes in Jesus at lahat ng kay Jesus ay tatanggap ng katuparan ng pangako niya. Ano po ang sinasabi ng verse na binasa natin? If our circumstances seem to indicate that we have not received God's promises, instead of thinking that God is a liar, let us examine ourselves. Alam niyo po, ang lahat ng pangako ng Diyos, yan po ay kagandahang loob ng Diyos. Tatanggapin po natin. Subalit, mayroon naman po tayong gagawin. Amen? Hindi po tayo, sabi nga po ng verse, huwag kayong maging tamad. Nandyan din po dapat yung ating pagsisikap. Kasi hindi po tayo dapat na parang natin, tanggap lang po tayo ng tanggap. Wala tayong pagsisikap man lang na bigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Sabi nga po, lahat ng tulong ibibigay ng Diyos. Pero hindi po ibig sabihin na we will take God's grace for granted. That we will take advantage of God's grace. Bilang mga anak ng Diyos, hindi po dapat gano'n ang mga attitude natin. Ang sa atin po ay laging nandyan yung kapakumbabaan, yung humility, yung thankfulness. At laging nandyan yung submission na tayo isuko na natin yung buhay natin sa Diyos. May mga panahon na hindi po natin tinatanggap yung hinihiling natin dahil hindi po iyan ang kalooban ng Diyos. Hindi po ibig sabihin na kapag anak ka ng Diyos, lahat ng gusto mo ay mangyayari. Dahil na kay Kristo ka, hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang sabi po, dapat po tayo, andyan yung pagtitiis. Kasi dapat magkaroon tayo ng patience na intayin natin kung ano yung perfect timing ng Diyos. Huwag yung timing natin. Huwag yung timing natin, ang asahan natin na, Lord, gusto ko ganito, gusto ko sa 5 years, mama na ako. Gusto ko 5 years, tanggapin ko na yung magkaroon na ako ng sariling bahay, magkaroon na ako ng sariling kotse, ma-promote na ako. Hindi po tayo nagbibigay ng sa Panginoon. Wala tayong karapatan na mag-demand. Ang lahat ng tinatanggap natin ay dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos, not because of our human effort. No one of us can claim to be, dapat may privilege ako, dapat entitled ako dito dahil ako ay mas mabuti, ako ay mas maraming nagtutulungan, hindi po ganon. Lahat ng tinatanggap natin ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos.
At kung ano man po yung ibigay sa atin ng Diyos, ito po ay para sa ikabubuti natin. Maaring hindi binibigay ng Diyos sa time na gusto natin because He wants us to teach us how to have patience. At para po patuloy na manalig po tayo na yung kanyang perfect timing ang dapat matupad sa ating buhay, hindi yung timing na gusto natin. So ulitin ko po, kung dumarating yung pagkakataon na parang yung sagot ni Lord sa ating mga inihiling na akala natin katuparan ng pangako niya, yun ang katuparan ng pangako niya, ay iniisip nating sinungaling ang Diyos at hindi siya promise keeper. Sa halip po na magduda tayo sa Panginoon, tingnan po natin ang ating mga sarili. Tingnan natin kung paano tayo nabubuhay na sa kabila ng lahat ng tulong na binibigay sa atin ng Panginoon. Tayo ba ay nagbibigay man lang tayo ng effort, nagde-devote man lang ba tayo ng effort para patuloy na bibigyan siya ng kaluguran at patuloy mabigyan siya ng kaluwalhatian. Remembering God's promises can give us hope anytime. But when we prayed for help with something and God responds, no, does this mean that God is a liar? The Bible statement that the promises of God are yes and amen in Jesus challenges us to strengthen our faith in circumstances where our prayers are not answered as we had hoped. Yung sinabi po ng Diyos na yung sinabi po ng Bible na lahat ng mga pangako ng Diyos ay yes in Jesus. Ito po ay dapat maging challenge sa atin na mas lumalim tayo sa pananampalataya kapag dumating yung time na parang hindi pa natin na-enjoy yung pangako ng Diyos. Yung mga dasal natin ay hindi niya sinasagot kung paano natin gusto, in exactly the same package that we want to receive. Sa halip na magduda, sa halip na isipin natin na hindi tapat ang Diyos, na hindi promise keeper ng Diyos, dapat tayo ay patuloy na manalig na ang lahat ay matutupad sa ating buhay gaya ng pinangako ng Diyos ayon sa kanyang kapanahunan. God loves us. God loves us, His children. At ang tanging gusto ng Diyos, ay para sa ating ikabubuti. So, He wants us to have the confidence in His promises no matter what is happening in our lives. He wants us to deepen our faith in Him even when circumstances indicate that we are not yet receiving His promises. At isa pa po na dapat nating maunawaan, ang sinasabi po sa Isaiah 55:8-9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking isip ay hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Ating mga puso, ang puso ng tao kapag hindi tinatanggap ko ano yung hiniling niya sa Panginoon, they are filled with questions. Why? Bakit? Kailan, Lord? Paano, Lord? When we try to comprehend God's ways, we become frustrated. Ang sabi po ng Bible, ang sabi ng salita ng Diyos, His ways are higher than our ways. And His actions often do not make sense to our earthly minds. Madalas, hindi abot ng ating mga kaisipan, hindi natin maunawaan kung bakit pinahihintulot ng Diyos na mangyari mga bagay na hindi natin, para sa atin na hindi maganda ang ating nararamdaman. What we must do when God's ways are beyond our comprehension is to trust God because we know He loves us. So, sabi nga po, yung ating isipan ay hindi po natin abot kung ano yung iniisip ng Diyos. At hindi po natin kailangang abutin
alamin kung ano yung iniisip ng Diyos. Sapagkat alam naman po natin, isang bagay ang sigurado, one thing is certain, lahat ng iniisip ng Diyos ay para sa ating ikabubuti. Wala pong iisipin ng Diyos na para sa ating ikakasama. Minsan mayroon tayong gusto makamtam sa buhay natin sa mundong ito, na akala natin ay para sa ating ikabubuti. Pero dahil nga po limited ang ating kaalaman, limited ang ating pagkaunawa sa mga bagay sa mundong ito, hindi natin nakikita yung future, hindi natin mauunawaan kung bakit hindi binibigay sa atin ng Diyos kung ano yung hinihiling natin. Kaya nga sabi, kung hindi natin maunawaan kung bakit hindi binibigay ng Diyos, ang sa atin po ay magtiwala na lang tayo. Huwag na po nating tanungin, paghirapan pang alamin kung bakit hindi ibinigay ng Diyos, kung bakit niya pinahintulot yung isang bagay na mangyari na naging hindi maganda sa pakiramdam natin. Ang sa atin po, kung hindi natin maunawaan yung kaparaanan ng Diyos, tayo po ay patuloy na magtiwala sapagkat ang Diyos po ay labis ang pagmamahal sa atin. Walang katulad, walang hanggan. Everlasting, unconditional. Kaya hindi po natin dapat pagdudahan o tanungin man lang kung bakit may mga bagay na hindi pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. We try to understand God's way or looking up, we won't find any answers. Ibig sabihin, His ways are not, ibig sabihin po nito, kung uunawain natin ng Diyos, yung mga pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan po ng sarili nating kakayahan, sa pamamagitan natin bilang tao, hindi po natin, mapafrustrate lang po tayo. Kasi sabi nga po ng Bible, His ways are not merely different from ours. Hindi lang po kaiba, kundi higher yung pamamaraan po ng Diyos. Higher, better, superior. Hindi natin kayang unawain ang mga bagay na yun dahil lang sa pamamagitan lang po ng ating mga natural minds. Hindi natin mauunawaan. So dapat po, from earth, sabi nga from earth, looking up, we see only confusion. Kung aalamin po, uunawain po natin yung lahat ng mga pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating limited minds, hindi po natin mauunawaan. So what we have to do, from heaven, looking down, we see a plan unfolding. Kung makikita po natin yung mga pangyayari from God's eyes, through God's eyes, unti-unti makikita po natin nag-unfold yung plano ng Diyos para sa atin. And how do we see things through God's eyes? Pamamagitan po ng Holy Spirit. Sundin po natin yung leading ng Holy Spirit lagi sa ating buhay. Let the Holy Spirit control our minds para maunawaan po natin kung ano yung plano ng Diyos para sa atin. God's ways are higher than our ways because His ways are always part of the bigger plan. God sees the bigger picture. Ang nakikita lang po natin yung mga pangyayari po na sa ating buhay. Hindi natin alam kung ano yung dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay, yung mga pangyayari sa buhay natin dahil hindi natin alam yung kung ano yung plano ng Diyos sa kabuuan. Nakikita lang po natin, sabi nga, we only see a small piece of the puzzle, but God sees yung finished work po. So, ang sa atin ay magtiwala, ang sa atin ay patuloy na manalig na lahat ng gagawin ng Diyos para sa ating buhay, hindi man po maganda sa pakiramdam sa ngayon, lahat po na ito ay magdudulot ng pinakamabuti sa ating lahat. Sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako na lahat ng mga pangako niya ay tutuparin niya sa buhay ng mga anak niya sa pamamagitan po ni Jesus Christ. So, dapat po ang maging desire ng bawat isa sa atin ay kung ano na po yung plano, to surrender our plans to God's plan. Surrender our desires, kung ano po yung desire ng Diyos para sa buhay natin. When our desire is to live in step with God's plan, we can have confidence that even when bad things happen in our lives, God is still
in control. God's priorities are the magnification of His glory and the expansion of His kingdom. Ang priority po ng ating Ama sa Langit ay yung kanyang kaluwalhatian. Makita ng yung siya'y maluwalhati sa lahat sa ating mga buhay at mapalaganap ang kanyang kaharian sa pamamagitan po ng ating mga buhay. So when God's glory and God's kingdom are our priorities too, kahit na sa hindi magagandang pangyayari sa buhay po natin, mauunawaan po natin at tatanggapin po natin kung ano man yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ang banal na kasulatan po, sabi ko nga po kanina, dapat po ay lagi nating binibigyan ng time para ito ay ating mapag-aralan, makapag-reflect tayo sa mga sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, sapagkat nandito po, Scripture is full of promises from God which will give us comfort, joy, and hope. Marami na pong biblical faithfuls, mga mananampalataya sa Old Testament na nakita sa kanilang buhay yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kay Abraham, kay Esther, kay David, kay Jeremiah. None of God's promises in the Bible ever fail. God remains faithful since the time of ng mga mananampalataya po noon, panahon po ng Old Testament, and even until sa time natin ngayon. God remains faithful and unchanged since the creation of time to the time of Joshua, the time of our time, and even to the next generation. Kaya dapat po, we have to put in our minds that God fulfills His promises so that when we pray for something, let us believe that He will answer it. Let us believe that He will answer it in His ways, hindi po sa ating pamamaraan. Let us believe that He will answer it in His perfect timing, not in our timing. And despite all the uncertainties that are in this fallen world, God wants us to enjoy the certainty that He is a promise keeper, that He is the only promise keeper. Sa kabila ng maraming bagay na walang katiyakan, walang kasiguraduhan na nangyayari sa buhay natin, sa buhay ng lahat ng tao sa mundong ito, ang nais po ng Diyos sa kanyang mga anak ay maging tiyak tayo, ma-enjoy natin yung katiyakan sa ating mga buhay na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Na ang lahat ng pangako niya sa atin, para sa ating mga anak niya, ay tutuparin niya. At siya lamang ang tanging tutupad sa lahat ng mga pangako. No matter what uncertainties we face, the one thing that we could hold on to are the promises of God for our lives. Totoo po na sa bawat buhay po nating lahat, maraming uncertainties, iba't ibang uncertainties na kakaharapin ng bawat isa sa atin. Pero iisa po, sa buhay po natin, isa po ang certainty na ma-enjoy natin. Ang katiyakan na pwede nating pangawakan na lahat ng pangako ng Diyos ay tutuparin niya. At gaya nga po ng ating pinag-aralan, sa nauna po nating midweek fellowship noon, let us always remember God's promises all the days of our lives. Marami siyang pangako na dapat po nating laging inaalala sa ating mga buhay. Because God wants us to find joy in knowing and trusting that He will fulfill all His promises to His Jesus Christ. Ang gusto po ng ating Ama sa Langit, mabuhay tayo na nandito yung magandang pakiramdam, nandito po yung katiyakan na alam natin at nagnanalig po tayo na ang Diyos ay tutuparin ang lahat ng pangako niya sa buhay natin. Sa buhay ng bawat isa sa atin, iba't iba man po ang buhay, ang mga pangako, ang iba-iba man po yung sitwasyon natin sa buhay. Ang lahat ng pangako po ng Diyos ay tutuparin niya sa ating mga buhay.
Pagkat in Jesus, God keeps His promises always. So kung kapatid, ikaw man ay nakakaranas ng kabiguan dahil sa mga pangako na hindi tinupad sa iyo ng mga taong inasahan mo sana na akala mo ay hindi ka bibiguin. At yung mga broken relationship na nagresulta dahil dito sa mga unkept promises na to. Tandaan po natin, tayo man ay biguin ng lahat ng tao sa mundong ito, maging mga taong malapit sa atin, maging mga taong mga mahal natin sa buhay, maging mga tao akala natin hindi tayo bibiguin. Nandiyan po si Jesus Christ. Nandiyan ang ating Ama sa langit. Nandiyan ang ating Holy Spirit. Ang Holy Spirit na lagi po nating maaasahan na hindi tayo bibiguin sa kanilang pangako. Jesus is with us in every heartache, and in every pain. Nothing and no one is beyond His grace. We can trust Jesus even when the whole world fails us. Biguin man po tayo ng lahat ng tao, si Jesus Christ po. Hindi po tayo bibiguin. Mga kapatid, nawa po sa araw na ito, naging malinaw po sa atin. Tunay na mahirap mabuhay sa mundong ito na punong-puno ng mga pangako na hindi natutupad. Kahit po yung mga mahal natin sa buhay, mga magulang natin na mahal din tayo, na nangangako na hindi tayo iiwan, hindi po matutupad ang pangako. Dahil darating po ang time na sila lilisan din sa mundong ito. Kahit na anong buti ng tao na nangako sa atin, may mga pagkakataon na humahadlang kung bakit hindi nila natutupad ang pangako nila. Kaya nga mga kapatid, sa araw po na ito, paalala sa atin ng Panginoon, yung buhay na ganap at kasiya-siya, ito po ay plano niya na buhay. Nilalaan niyang buhay para sa ating lahat. Kung hindi man po natin na-enjoy pa ito, hindi po ibig sabihin na nagkukulang ang Diyos sa atin. Ito po ay, yung ibig sabihin lang mo po nito, hindi pa natin totally na-enjoy yung mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. At salamat sa Diyos, nandyan po lagi yung kanyang mga salita para tayo ipaalalahanan, para tayo ay patuloy na bigyan ng pag-asa. Na habang nandito po tayo sa lupa, habang hindi pa po tayo umuwi sa tunay nating tahanan sa langit, sikapin po natin na mas lalo pa nating maunawaan, mas lalo pa nating maunawaan at tunay na ma-enjoy yung pangako ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Jesus, pamamagitan po ng patuloy nating pagtitiwala, patuloy po natin na pag-develop pa ng pagsikpa ng mas malalim na relasyon sa ating Ama sa langit, pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sama-sama po tayong manalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita sa araw na ito. Ama, maraming salamat dahil sa kabila ng mga kabiguan, sa mga sakit, sa mga disappointments na dulot ng mga broken promises sa mundong ito, Ama, sa araw na ito, pinaalala mo sa amin na huwag na kaming tumuon sa mga bagay na nandito sa mundong ito. Kahit sa mga tao na nandito sa mundong ito. Ituon na namin ang aming paningin sa iyong anak na si Jesus, kung saan ang lahat ng mga pangako mo ay matutupad sa aming mga buhay. Ama, salamat po dahil patuloy mong pinapaalala sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Yung napakagandang plano mo para sa aming lahat. Yung plano mo na habang nandito pa kami sa lupa, ma-enjoy ng bawat isa sa amin yung buhay na punong-puno ng pagpapala.
Buhay na punong-puno ng pagtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Buhay na patuloy na namumunga at nagiging daan para mas marami pa ang makakilala sa iyong anak na si Jesus. Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na patuloy kaming manalig, patuloy kaming lumalim sa aming relasyon sa iyo pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus. Na patuloy naming nasain na mas maunawaan pa namin na kung ano yung mga plano mo sa aming mga buhay, Lord, upang nang sa gayon, yung buhay na nais mong ma-enjoy namin ay ma-enjoy namin ng naayon sa iyong kalooban. At upang yung mga buhay din po namin ay maging daan para mas marami pa rin po ang taong makakilala sa iyong anak na si Jesus at nang sa gayon ay magkaroon din ng buhay na amin pong nararanasan ngayon, yung buhay na punong-puno ng pagpapala. Ama, maraming salamat po sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming lahat, sa aming iglesia, sa aming pastor at sa kanyang buong pamilya, sa lahat po ng mga manggagawa, sa lahat po ng mga members namin at sa lahat din po ng aming buong sambahayan. Salamat din po, Ama, sa patuloy mong pagpapala sa lahat ng gawain ng aming community. At Ama, dalangin po namin na nawa po patuloy mo pong gamitin ang aming iglesia sa ikalalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa lalo mong ikaluluwalhati. Salamat po, Ama, at dalangin din po namin na kung mayroon po mang nakikinig sa aming fellowship ngayon na hindi pa tinatanggap ang iyong anak na si Jesus, Ama, dalangin po namin na hipuin po ng banal na spirito ang kanyang puso upang maunawaan niya na kailangan niya si Jesus Christ sa kanyang buhay. Upang maunawaan niya na walang kabuluhan ng buhay hiwalay sa iyo, Panginoon. Upang maunawaan niya na siya man ay minamahal mo at siya man ay gusto mong magkaroon ng buhay na punong-puno ng pagpapala at punong-puno ng pagpapala at pagtatagumpay sa kabila ng mga pagsubok. Upang sa pamamagitan din po ng fellowship na to, Ama, mahipo ang kanyang puso at maging daan para tanggapin niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito po, Ama, ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. God bless us all po. Alam ko po na napagpala pong muli tayo sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Kaya po, marapat lamang na suportahan po natin ang mga gawain ng community. Every Wednesday po ang ating midweek fellowship from 6 to 8 p.m. Every Saturday po ang ating youth fellowship from 5 to 6:30 p.m. And ang Sunday fellowship po, 2 session na po tayo. AM session from 9 to 11 a.m. And then ang PM session po from 2 to 4 p.m. Okay, sa lingkod po, pastor natin, mahal natin. Ang community po ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayo. Muli po, magandang gabi po mga kapatid. Maraming salamat po sa ating pakikinig. Hallelujah, Jesus.